Magandang pag-usapan po, ano? Itong pag-abiso po ng Malacanang mga kabida sa Senado na hindi na po makakadalo itong kanilang mga opisyal, ano? Itong mga nasa executive department na inimbitahan nung unang investigasyon po ng Committee on Foreign Relations dito ho sa pag-aresto at pagdala ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte doon po sa International Criminal Court, ano? Kung maalala po natin mga kabida, noong March 20 po ay nag-umpisa po itong investigasyon ni Senator Amy Marcos, ano po? At pangalawa po ngayong April 3, ano, 2025. Doon sa unang investigasyon, naglabas po ng initial findings mga kabida. Ito pong si Senator Amy Marcos kung saan po marami hong nakitang mga mali at hindi ho pagsunod sa mga protocols, ano, doon ho sa pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at maging yung kanya hong karapatan ay nilabag, yung kanya hong due process sana na kailangan po niya, ano, ay hindi ho naibigay po mga kabida. Base naman po doon ho sa findings ng Committee on Foreign Relations, ano po. Ngayong April 3 sana mga kabida, yung pangalawang pagdinig, ano po, ng naturang komite. Subalit, nagpadala po ng sulat, ito pong si Executive Secretary Lucas Bersamin kay Senate President Chis Escudero, ano po, na? Eto, meron po tayong kopya mga kabida ng naturang sulat kung saan po ay hindi na po makakadalo yung mga inimbitahang mga opisyal po ng gobyerno, kagaya po ng Department of Justice, Department of Interior Local Government, at maging yung mga representative po ng Philippine National Police, lalong-lalo na po, no? Ito hong si Major General Nicolas Torre III, ano po, yung the man of the hour, yung in charge po doon ho sa pag-aresto po mga kabida, ay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito yung kanila hong sulat po, okay, dated March 31, 2025. Naka-address po ito kay Senator Francis Chis Escudero at Senator Amy R. Marcos, ang chairperson po ng Committee on Foreign Relations, Senate of the Philippines, Pasay City. Okay, babasahin ko lang po mga kabida. Ito hong kanila pong sulat, ano po, no? Dear Senate President and Senator Marcos, we respectfully write to you regarding the public hearings to be conducted by the Senate Committee on Foreign Relations. In the hearing held by the Senate Committee on Foreign Relations on March 20, 2025, officials from various government agencies dutifully attended the same, sincerely answered all the questions to the best of their knowledge, and candidly provided all informations elicited by the Senate committee members. Given the extensive disclosures made, we believe that further participation may no longer be necessary at this time, especially considering that the Honorable Chairperson has publicly relayed her comprehensive findings thereon. We reiterate our position on the extent of executive privilege in these proceedings, which we detailed in our letter on March 20, 2025. We believe that all matters not covered by executive privilege have already been extensively discussed. Moreover, as the Senate is aware, there are 4 petitions filed and currently pending within the Supreme Court involving the arrest and surrender of former President Rodrigo Roa Duterte, which are closely intertwined with the agenda items being deliberated in the hearings of the Senate Committee on Foreign Relations. Accordingly, further discussion on the matter in the agenda of the hearing may constitute violation of the sub judice rule, which could unduly influence the ongoing proceedings. In light of these considerations, we must respectfully decline the invitation to attend the hearing. Nevertheless, we remain available to extend our full cooperation through
other appropriate channels. Should there be any further clarification required within the bounds of the law. Very truly yours, Lucas P. Bersamin, Executive Secretary. So yun po yung sulat po mga kabida. Naka-address po yan kay Senate President Chis Escudero at kay Senator Amy Marcos, ang chairperson po ng Committee on Foreign Relations. So hindi na pupunta, ito pong si General Torre, si Secretary Junvic Rimulya ng DILG, ito pong si Secretary Boying Rimulya po mga kabida ng DOJ, at maging yung representative po ng Interpol, at of course, yung Chief PNP po natin, si General Romil Marbil, po. At iba pang mga resource persons na kabilang doon ho sa first batch po ng mga resource persons po makabida nung first hearing po ng Senate Committee on Foreign Relations. Okay? Now, ano bang ibig sabihin po dito? Hindi ho pagpayag ng Malacanang na dumalo po itong mga naturang mga resource person po mga kabida. Kasi nung unang hearing po, malinaw po mga kabida na napahiya po itong mga resource person, itong mga imbitadong mga opisyal po mga kabida, dahil ho sa mga na-discovering mga bagay kung saan po ay medyo questionable, at naging dahilan kung bakit napatanong po itong si Senator Amy Marcos kung bakit po inaresto po itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kagaya na lang po mga kabida, ito pong red notice, Kasi ang pagkakaalam po natin, red notice yung lumabas inilabas po ng Interpol, yun pala, diffusion lang pala yun, Diffusion notice yung inilabas po ng Interpol. Okay? Pero kahit na po diffusion notice, itinuloy pa rin, yung pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, po. Yung pangalawa pong findings doon, na na-discovery po mga kabida ng naturang komite, yung diffusion notice lumabas po noong March 11, pero yung mga paghahanda po ng mga pulis, ng puwersa po ng Philippine National Police para hulihin po itong si Digong, ahead of time, Kung maalala po ninyo mga kabida, na una pong napabalita na mayroon pong troop movement sa Davao International Airport, pero itinanggi po ito ng PNP kasi daw isa lang daw yung SIMEX, simulation exercise mga kabida, po. Tapos yung lumabas na balita mula sa isang broadsheet na 7,000 troops yung inihanda po para i-deploy dito ho sa operasyon para arestuhin po itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Itinanggi din yun ng PNP kasi daw hindi daw ganun ka laki yung tropa o puwersa na kanila pong inihanda para ho sa naturang misyon. Nasa 100 plus lang ata yun, yung sinabi po ni General Mabil. Okay? So yun po, Pero bago po dito sa letter na ito mga kabida, ito lang po yung napuna ko at napansin ko mga kabida. And on that particular day, naglabas po ng statement ito pong si Yusek Claire Castro ng Presidential Communication Office. At ito po ang kanyang sinabi doon ho mismo sa mga miyembro po ng Malacanang Press Corps. Okay? Patungkol ho doon sa kung papayagan ba ni Pangulong Marcos itong kanyang mga opisyal na dadalo muli doon sa hearing o follow-up hearing po ng Committee on Foreign Relations this coming April 3. Ito po yung sagot po niya mga kabida kasi medyo conflicting yung kanyang sagot at dito ho sa letter po na ipinadala mga kabida ni Executive Secretary Lucas Bersamin kay Senate President Escudero po. Eto, March 31, 2025, Malacanang press briefing. Katulad ng sinabi natin noong mga nakarang araw, hindi pipigilan ng Pangulo ang mga cabinet members o secretaries kung sila ay ipapatawag. At dapat naman na tugunan kung anuman o ano ang mga katanungan na ibibigay sa kanila, provided po na ito ay hindi ma-violate ang executive privilege. Yusek Claire Castro, PCO, Undersecretary. So yun yung sinabi po niya,
So, hoping na dadalo po itong mga opisyal na ito. Pero hindi ko alam ni Yusek Castro, mga kabida, na on that particular day, meron palang lumabas na sulat, mula mismo sa Office of the Executive Secretary, addressed to Senate President Escudero and Senator Amy Marcos. Kung saan po, inabisuhan po sila, mga kabida, na hindi na po dadalo ito hong mga opisyal. Kasi in-invoke po nila ito hong executive privilege. At pangalawa po, mga kabida, yung sub judice rule. Kasi may mga kaso na po o petition na po na pending ngayon dyan sa Korte Suprema. So, lumabas tuloy. Dalawa lang kasi yung posible po dito, mga kabida. Either pang-pa-atsyof lang yun, ni Yusek Castro para idiin po, mga kabida, na okay lang po, hindi haharangin ni Pangulong Marcos yung pagdalo po ng mga opisyal, for transparency purposes, po. O di kaya sadyang hindi lang talaga alam, mga kabida, ni Yusek Castro na ito yung na meron pong sulat, at hindi pumayag ang Malacanang na dadalo po itong mga opisyal po natin. Dalawa lang po yung rason dyan, Okay? Kasi may mga lumabas po na balita, nababasa ko po sa social media na lumabas tuloy na fake news po itong si Yusek Castro, Kasi dito sa kanyang sinabi na hindi haharangin ni Pangulong Marcos yung pagdalo po ng kanyang mga opisyal, sa Senate hearing, mga kabida. But it turned out, yun pala nangyari, Hinarang po ng Malacanang itong pagdalo po ng kanilang mga opisyal sa Senate Committee on Foreign Relations hearing po, mga kabida, dahil sa dalawang rason. Sabi ko na kanina, una, yung executive privilege, okay? At saka pangalawa po, yung possible violation doon sa sub judice rule, po. Okay? Now, para po sa inyo, ano pong tingin po ninyo dito, mga kabida, dito sa hindi pagdalo ng mga, dito sa hindi pagpayag po ng Malacanang na dumalo po itong mga opisyal po nila. Kasi ang sa akin na po, in my own opinion, baka naman po, pagdating naman sa Senado ngayong April 3, kung dadalo po itong mga opisyal na ito, baka dami pong mga ma-unveil na mga facts at katotohanan po, mga kabida, po, Okay? Kung ipagpatuloy po yung kanilahong pagdalo dyan sa Senate. Kasi unang-una po, na-booking na po nung unang hearing Okay? Pangalawa, baka mayroon na naman pong revelations at ma-discover, mga kabida, ito hong komite, kung papayagan po itong mga opisyal po natin na dumalo po dyan sa naturang hearing, mga kabida. Now, ang challenge po ngayon, kung talagang hindi dadalo po itong mga opisyal na ito, ano po yung pwedeng gawin po ni Senator Amy Marcos po dito? Okay? May mga challenge po, mga kabida, hamon, na pwede niyang gawin, mag-alak quadcom po itong Committee on Foreign Relations po, mga kabida. O di kaya mag-ala TRICOM po ito, O di kaya mag-ala Good Government and Accountability po ng House of Representatives, ito pong Committee on Foreign Relations. Kung hindi dadalo, pwede i-cite in contempt ni Senator Marcos ito pong mga opisyal na ito. Kaya-kaya, Kaya-kaya, mga kabida, ni Senator Marcos na i-cite in contempt po itong mga opisyal na ito, Kung sakali itutuloy po nila na hindi dumalo dito sa naturang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations.